Good day, everyone. Welcome to the Promised End podcast. This is Zar from Chinderi Beats, and today we have a special treat for you. Instead of releasing one of our regular podcast episodes where John and I discuss things, we'll be doing something different today. We'll be releasing the very first Promised End podcast episode. We call it episode 0. It's the title is Arcade Nostalgia. This is actually our dry run. John and I decided to do a podcast on a whim, and this is what we recorded. In this episode, we will talk about the local arcade scene and reminisce about what we did in the past, what we enjoyed about arcades, the games that we played, and the friends that we made. Now, this episode is entirely in Filipino, so I hope our Filipino listeners will appreciate this episode. Without further ado, here it is. Welcome to the Promised End podcast, episode 0. What we do here is go back. What's up? Magandang araw mga kaibigan. Yep, this is Oh My It's John from the YouTube channel Oh My It's John, pero sa January pa siya lalabas. So this is a quick preview of what we are gonna talk about on my channel, etc. Together with My name's Zar from Chinderi Beats. Puntahan niyo yung page namin sa Facebook. Also, mag-relaunch kami ng website next year, so abangan nyo yan. Yeah, so we're gonna do this podcast regarding anything and everything under the sun, but mostly about games, J-culture, anime, manga, whatever. Saka yung mga trip namin. So we're gonna call this The Promised End. Siyempre, kung andun na rin tayo sa ganung culture, edi sagarin na rin namin pag-tunibyo shit natin, di ba? Tama. Diba? The Promised End. The Promised, ibang klase yun, The Promised End. Pag narinig mo yun, parang, wow, seryoso to ah. Yun na yung pinaka-edgy na kaya naming maisip. So yeah, kanina kasi nag-uusap-usap kami pero dalawa lang kami actually nag-uusap. Nag-uusap kami about arcade games na sumikat nung mga 90s and early 2000. Kasi as we know today, medyo die down na yung arcade community dito sa Philippines. So, I myself, again, this is John. Hi mom! Hi podcast na kami! Sikat na kami! Dito na ako nope. Can't say brands. I'm sorry. Anyway. So, napag-usapan namin na mga arcade games. And, mahirap kasi na balikan yung mga bagay-bagay in memory. Kasi, wala na siya ngayon eh. Kahit na gustuin man namin siya laruin, hindi na namin mahanap yung mga ganitong games. True. Sa mga arcades na meron tayo ngayon. Like, Quantum and Time Zone. Sige, since, well, yun lang naman yung arcade. Tom's World, parang Worlds of Fun, yan. Wala na yung mga games na to. So, we're gonna have a quick throwback since it's nearing Thursday na rin. And malamang mapapublish namin to Thursday pa. So, yeah.
Ano ba yung mga napag-usapan natin kanina, Zar? Well, basically yung mga nilalaro natin to pass the time. Syempre mga estudyante pa tayo noon. Mr. Bumstead. Mr. Bumstead pa kami. Wala pa kaming mga kalatoy-latoy sa buhay. Mga ano yan, tira-tira sa baon, yung pambili ng token. Or sometimes, medyo ano ka na, chill ka na sa recess, di ka masyado, hindi mo na bibilin yung zesto, magtutubig ka na lang. Yung sa akin nga, di ba? Sa ano pa? Pagkatapos bilhin sa UP yung yung tipid meals, pansit canton either siomai, kwek-kwek, or hotdog. After nun, may pang token pa ako 5 eh. Kung hindi ako magkakat. Nagkat ako, dami kong tokens. Anyway, hindi pala yun yung topic. Hindi pala cutting. Nabanggit mo yung di ba? Quantum tsaka, time zone. Time zone. Sa quantum talaga, para sa akin, quantum yung isa sa mga nag-start nung arcade craze kasi sila yung isa sa mga brands na nauna sa SM North. Quantum talaga. Kung baka may sasabihin kang, pag sinabi mong arcade, halos synonymous yan dati sa quantum. Tapos naging time zone lang siya nung mga bandang, kasi nag-start yung time zone, yung unang time zone sa if I remember correctly, sa G4. Saan tong G4? Sa Ayala. Ayala. Glorieta 4. So, nung mga times na wala pa akong pampunta ng G4 lagi, dyan ako sa quantum. Pero ang pinakaunang naalala ko na arcade talaga is Tom's World sa Worlds of Fun. Yun talaga. Grabe yan. Tagal na Worlds of Fun, bata pa ako, meron na eh. Grabe yung Worlds of Fun. Pero ano kasi sila pati yung Worlds of Fun, meron silang mga rides para sa kids. Meron. So, it's a place for the family to enjoy games and mga kids for mga rides. Tsaka marami silang mga machines na nagbibigay ng prizes. Yung ticket-based na... yung mga ticket-based. Yung ticket-based na pagka, like, you have to play this game for a certain amount of time or may kailangan kang ma-accomplish tapos may reward. No matter what naman, may reward siyang ticket. Bibigyan ka naman ng ticket. So, basically, kino-convert yung tokens mo into tickets and then siguro, not really sure, pero siguro depende sa performance mo kung gaano rin karami yung tickets na lalabas and then you exchange the tickets dun sa prize counter. Usually stuff, toy, o mga anong laruan. Ang mga pinakamabilis niyan if I remember, nung dati, pinakamabilis niyan yung basketball. Ako yung mga halimaw sa pag-shooting na yan, ang daming makaano ng ticket yan. Usually, ang tokens kasi dati is 7 pesos pa. Insane pa. Mahal pa yun. Ibig mo. Sa 7 pesos, yung pag naka 10 tokens sila, usually mga nasaan na yan. Magaling ka talaga dun sa basketball shooting game. Mga nasa 200 to 300 tokens na yan. Tickets, I mean. Not bad yun. Ang gaganda na ng prices. Meron ka na itong pencil case doon. 70 pesos mo, may pencil case na yung anak mo. I remember, isa sa mga techniques dyan is salit-salitan sila para mabilis eh. Like, dalawa yung tao doon. Tapos, mag-shoot yung isa. Pagka-shoot ng isa, mag-shoot na rin yung kasama niya. Para umangat yung score. Para mas mabilis. And that, my friends, yun po ang pinakaunang exploit sa gaming. Na apparently wala pang mga GMs kasi dati. So, yung mga ganong exploit, pasok pa. Allowed yun. Allowed yun. Di na wala man nagsabi. Wala man nagsabing bawal. It's a family thing naman. Ang nung panahon din na yun, I mean, even before yung emergence ng time zone or quantum, meron din mga yung mga tipong mom and dad na mga arcade shops, like, yung mga arcade places na, yung meron lang silang piso-piso na, yung piso-piso na to, hindi, piso-piso na token, like, ang experience ko nito, kasi, especially dito sa Bulacan, maraming mga nagre-repurpose ng mga
Yeah. Yung mga arcade, tawag doon cabinets. Tapos, imbis na naglalagay sila ng token doon, imbis na isang credit, meron kang almost 10 or 15 minutes of game time. Yun yung sistema doon sa mga ibang arcades. Pero yung iba naman, normal pa rin na may token na exchange. Credit pa rin. Ang dami kong nalarong games na hindi ko na mapapangalanan ngayon. Pero maraming memorable. Sobrang iba yung kasi ang arcades dati. Ang attraction niyan is diyan ka lang makakakita ng magagandang laro. Oo, seryoso yan. Hindi ka yung latest quality of the latest. yung quality ng games na available sa consoles like yung mga Sega nung panahon na yung mga 16-bit, 8-bit consoles, walang sinabi yun sa quality ng nasa arcades. Lalo yung mga Neo Geo. Yung mga grabe Neo Geo yan. Yung Neo Geo, isa sa mga unang mga brands na pag nakikita ko or narinig ko yung word na Neo Geomatic, ay grabe. Alam mong maganda yan. Pupunta to sa arcade. Mayaman. Alam mong maganda yan. Maganda yan. Tapos sa mga laro pa dati, wala pang, kasi nagkaroon din ako sa PlayStation 1 before, pero yung may Metal Slug, inaadi ko yun sa arcade. Ang dami kong pera ni mama na nagastos. Hindi ko pa pera pa ni mama yun. Yun eh. Kumakain ng tokens yun eh. Kasi, hindi naman lahat ng tao sanay dun sa ganong klase ng games, yung mga bullet hell type na game na... Actually, pa yun eh? Mild bullet hell siya. Kasi, to be honest, may nakita na ako na tumapos ng Metal Slug with 1 credit. Ako rin, nakakita na. Pero, obviously, hindi ako yun. Wala akong talent dyan. Yung bullet hell, nung nagtatatambay ako sa Quantum around 2006, meron kaming bullet hell na nilaro nun. Guys, kung check out nyo yung Espagaluda. Wow. Parang napaka-obscure nito. Pero maganda siya. Espagaluda. Bale, ang premise ng game is, yun nga, it's a bullet hell game, pero pwede mo mapaslow yung time. Tapos pag napaslow yung time, mas magaganda yung iwas mo. Tapos, may times din nun, so marami ng bullets sa screen. Okay. Kunyari, boss fight. Maraming bullets sa screen, or kahit normal na kalaban, pag napatay mo yung kalaban, yung bullets nila, magiging score. Alright. Ma-absorb mo. Alright. Oo. Tapos, ganun-ganun lang din. Pero nauubusin yung power mo na mapaslow yung time. Nawawala din. So, dapat ipunin mo siya na saka ka lang mag-slow time pag marami ng bullets, sa patay mo agad yung mga kalaban. Okay. Napakahirap po niya. Hindi po ako makalabas ng stage 3. So, pero may mga friends ako na tumatapos nun. Pero, yun yung mga times na again, ganun yung mga games, mga quality ng games na never yun nilabas sa any console. Hindi ko nga siya... Hindi mo pa siya Hindi ko alam yung game na yun. Hindi ako aware. It's sobrang niya. Kasi ang pinakasikat na bullet game ngayon is syempre Toho. Oo. Iba na yun. Ibang klaseng yan eh. Ibang klaseng franchise yan eh. Kumbaga, pero it's almost completely fan-made. Yung Toho games. Well, for those na hindi nakakaalam, Toho, yan eh. It's a doujin culture eh. Meron kang base na setting eh, which is yung anong realm yun? Parang sila mga actually mukha sila mga Mahou Shoujo, mga magical girls. Parang yokai realm. And then meron kang isang spirit guide yung parang yung Black Ball? Si Reimu. And then meron siya, nakikipag-interact siya sa iba't ibang forces dun sa world na yun. Na puro sila cute girls, wala kang makikitang lalaki. Tapos guys, alam na guys. Pero napakadaming niyan, fan-made content sa internet. Fan-made. So magsasawa ka, just search for Toho, that's TOUHOU. Yes. And magigets nyo na yan. It's mostly fan-made even now.
yung canon is nagdadagdag lang yung mga fans ng mga characters, tapos if yung original creator approves, nagiging part na ng canon ng world yung mga characters na dinagdag nila. And lumago yung Toho Dojin scene. It's the most successful. But anyway, kasi nagkaroon siya ng game, nagkaroon siya ng talagang cult following. Oh. Well, anyway, but I digress. Nasa arcade style. Arcade pala tayo. Ayan. Speaking of, andun na rin tayo sa mga bullet hell games. Isa sa mga unang yung something Raiden. May isa pa yun eh. May Ray something din. Raystorm. There you go. Damn! Sobrang hirap nun. Ang gamit ko palagi nun is yung laser. Yan ba yung green? I think yung green. Blue ata to eh. Tapos ang gagawin mo lang kasi, i-hold mo yung button. Hindi katulad nung shot na kailangan mo harutin yung Kailangan mo harutin. So, yan yung mga games na ina-addict ko. Pero, describe natin yung Raystorm. Okay, Raystorm, siya? It's a futuristic, setting. Hindi naman siya post-apocalyptic. Hindi naman. Pero may war na nagaganap and apparently you're one of the aerial aces. So, ikaw si Aerial Ace 1. Galing din to sa Taito. Taito. Neo Geo, Taito. Tatlo yung mo dyan. If I remember correctly, tatlo yung ships na available. I think yung green, blue, and red. Yung red yung pinaka-balance. And then you have yung blue, which is yung direct attacks, yung laser. And then yung, alam ko ang green mabagal nga lang yung blue. Alam ko yung green is puro pa-spread yung attack niya. Pang EOE. I'm not really, I don't remember clearly. Pero nalaro ko to first sa PlayStation and then sa arcade. Ako sa arcade ko siya na unang nilaro. Kasi, alam ko nagpunta kaming SM North nun kasi mayama pa kami nun eh. Dati kasi, alam mo naman, pag pupunta ka ng mall, wow, high-end. Yung isa kong mention kanina, Raiden, rin siya. Din yan eh. Parang mga kayo dyan eh. Parang World War II aircraft naman yung gamit niya. 1942. Medyo luma yun. Galing ng 8-bit era yun. Pero iba't iba yung characters mo rito. Meron pa dito yung parang airplane na ninja. Yung ninja yung pilot. Tapos sa mga panira shuriken. Oo, naalala ko na. Tapos ito yung ginagamit ko yan, yung manugas, yung parang may whip. Wag niyo na lang ako masyado i-crucify kung mali yung recollection ko. Pero naalala ko doon merong isang pilot na parang ninja and then yung mga panira ng plane niya is mga shuriken. Tapos pag nananalo yung stage ng ninja, alam ko kumikindat siya eh. Yun nata yun eh, if I remember correctly. Yun nata yun. Well, ayun, since na-mention na rin yung ninjas, of course, pinaka-sikat na genre, para sa akin, based sa observation at sa experience ko over the years, pinakasikat na genre ng game sa mga arcades is fighting. And since ninja, syempre, na yan? Samurai Showdown. Ay, oo. Walang tatalo kay Galford. The Western Ninja. Galford, tas yung isa si Hanzo. Yes. Yung si Galford, para siyang Western Ninja English siya na blood yung buhok. And then meron siyang aso. Yun yung malupit. Pare. Tapos pwede mo gawin yung aso parang sikap. Tapos nakakagatin yung aso. Napaka-keso nun eh. Naalala ko niyan sa Samurai Showdown. Ang setting nito, feudal Japan. Fighting game siya among samurai warriors, ninjas, priests, mga ganun. Kung ano-ano. Na nag-exist noong feudal era. Tapos naalala ko dyan si Galford. Meron siyang, may ginagawa yung mga astig na bata nun eh. Yung tatalon siya, pati aso niya, sa air. Mawawala sila. Magko-cross-cross ba yun? Hindi, pagbaba nila, si Galford na rin yung aso. So, parang bubugbugin ka ng dalawang Galford. Malaki ba? Kumbaga nagiging, yung aso magtatransform, magiging Galford din. Kasi ang ginagamit ko lang lagi dun, basic Haumaru lang eh. Haumaru. Siya yung
Ryu ng game na yan eh. Yun ang Samurai Showdown. Paano yung ginagamit niya, puro whirlwind strikes. Pero hindi ko alam kung sino ang Ken. Kung may Ken, di ako sure. Ukyo. Ay, si Ukyo. Siya yung yung may tuberculosis. Oh, yun yung yung may quick nanalo sword. siya, bigla siyang uubo. Siya yung character na may quick sword. Tapos meron siyang isang move na magbabato yata siya parang mansanas. Tapos sasabayan niya ng sangkatutak na slash. Yan ang yun. maganda pa kay Ukyo kasi dati, sobrang unpredictable nung pwede niya gawin. Siya yung isa sa mga pwedeng mag-high-low. Hindi ako familiar kasi sa si Haomaru kasi, lagi siyang, kasi quick strike si Ukyo eh. So, mahirap siya basahin kung saan yung pwede niyang gawin next. Si Haomaru kasi, puro may mga wind-up. Although, malakas siya. Oo naman. Ano yun? Pagkakaalala ko kay Haomaru, may mga siya, parang tornado type na mga projectile. Diba? And meron din siya ng mga, para rin siya talagang si Ryu. Meron din siyang parang Shoryuken na parang rising slash. Actually, yun yung niya eh. Yun yung super niya. Quote-unquote super. Yan. Ito yung mga panahon na sobrang bugoy ko pa lang. Na nanonood lang ako ng naglalaro. Kasi para sa akin, complicated yun. Nung bata pa ako, nakikita ko Samurai Showdown. Tapos gumagawa sila ng mga parang combos, may mga supers. Hindi ko pa alam kung anong tawag doon nung bata ako. Pero para sa akin, too much. Masyadong complicated. Maraming nangyayari. Parang hindi ko kayang makisabay. Kasi para makasabay ka, kaya maglagay ka ng token. Challenge yun kaagad. Oo, masasayang yun. Google kasi ang mga naglalaro, mga matatanda lang, mga high school. Mga college. Ngayon, meron akong very distinct na memory ng Samurai Showdown. Yung character na si Basara. Yung may chain chakra. Oo. Ang maangas kasi to, meron kasing college student na naglalaro, no? Hindi siya napapatayo ng mga nagcha-challenge sa kanya. Ang gamit niya na si Basara. So, maghapon na nandun siya, ako din maghapon na una nanonood. Tapos, ang lagi niyang pantapos kung kaya niyang gawin, tatapusin niya yung game gamit yung parang super na parang naka-stretch lang yung arms ni Basara. Tapos parang may spirit ng babae. Yung parang kasi may girlfriend siyang parang yung backstory niya may namatay yata siyang girl. I don't really know. Pero yun yung nakikita ko parang bubugbugin yung kalaban yung parang Ito yun eh. Sorry, nakatingin kami sa laptop ngayon to confirm some images. Pero ito yun yung parang nakahubo tapos biglang matutunaw sa kamay niya. Yan yun. Ang awesome nito. Ito yung time na nakita ko na may mga nilalaro ako sa Super Nintendo, may nilalaro ako sa NES, dun sa original na Nintendo Entertainment System, no? Hindi nila mapapantayan yung ganda nung machine, ng arcade machines kasi napaka-spectacular nitong game na to pagka pinanood mo Alam ko naging hit din ang Samurai Showdown kasi at the time, ang pinakasikat pa niyan is Street Fighter 2 Turbo. Street Fighter 2 Turbo. Ang tagal na ng transition bago nung Third Strike. Actually, bago pa nga Third Strike, andun yung yung medyo nag-fail. I'm sorry. EX? yung andun sila, Scalomania. EX. EX. Alpha EX. Yun. Yung 3D. Medyo nag-fail yun nung kasi nung popularity ng Virtua Fighter tsaka ng Tekken, sinubukan sumabay ni Capcom. Hindi nila kaya. Nung nirelease nila yung Street Fighter EX tsaka EX Plus. Alpha. May mga kilala, may mga kaibigan ako na gustong-gusto yun. May mga fun memories sila. Pero if you've noticed, yung mga bagong characters na in-introduce nila sa EX, to be honest, hindi na nila nilabas doon sa mga sumunod na games. Actually, ang natira doon, hindi nga natira sa bagong Tekken ngayon, sa Tekken 7, by the way, Tekken na lang yung isa sa mga nabuhay na arcade, arcade legacies. Mga fighting games. And, ayun din, nawala yung Samurai Shodown. Wait, balik tayo, bago yun. Natira doon na mechanic is, Tekken 7 kasi andun si Akuma. And yung gameplay niya yung parang nasa EX. I see. Kung ang normal na character, ang talon nila is hop ng, sabihin natin,
sabihin natin, i-measure natin ng meters. Kung sa Tekken, ang meter, meron silang 1 meter jump. Si Akuma may 3 meter jump. Okay. Na-retain niya yung high jump from the Street Fighter series. So, dun talaga na-utilize yung high jump Yung high jump ni Akuma. And yung high jump ni Akuma, like yung sa EX, is nasa ere ka, and any Street Fighter, pwede kang mag-Tatsumaki sa pababa. Okay. And dahil 3D environment siya, kahit na mag-sidestep ka, tatamaan ka ng Tatsumaki. Yes. Yan. Trivia. Tapos anyway, ayun, kaya sumikat yung Samurai Showdown. Alam ko, last niyan is Samurai Showdown 3, Makusa's Revenge. Di rin ako sure eh. Pwede nating tignan. Titignan namin yan. Alam ko, meron dyan yung, i-check mo, Samurai Showdown 3. Ang alam ko niyan, may plano pa gumawa ng parang 3D. Sige, check nga natin. Ito. Merong ngang Samurai Showdown 3. Basta yung, si Amakusa, for a game called Samurai Showdown, yung main boss hindi sword yung gamit. Ang labo nito, ang gamit niya is orb. Tol, seryoso. I was using Haumaru, or Ukyo, or Galford, or Nakururu. Si Nakururu is this girl with a hawk. Pag nilaro niyo yung bagong King of Fighters, andun siya. Oo. Sila lang yung kaya ko dalhin papunta kay Amakusa. Seryoso. Maganda rin si Nakururu eh. No, maganda yung mechanics niya kasi medyo may mga deceptive moves siya na kailangan nyo isabay yung hawk niya. Kung sasakay siya sa hawk, tapos kala mo magdadash siya, yung pala titira lang siya ng fireball. Yung projectile niya. If I remember correctly, in some games, si Nakururu, dun sa ibang Samurai Showdown na may mode, yung character, like Bust or... I forgot. Yung may Bust mode. Merong mode guys, yung Bust mode, hindi po siya tutubuan ng Bust, ha? Yun yung fighting style nila. Burst mode ata yun, yung Bust eh. Hindi, Bust yun. Bust yun, no. Slash or Bust. Ang pagkakaalala ko kay Nakururu, pagka sa isang mode, hindi ko maalala kung slash or bust, meron siyang hawk. Tapos sa isang mode, meron siyang wolf. Nagpapalit siya ng familiar. Companion. Tapos meron din siya kapatid si Rimururu, the lesser-known child. Ito ba yung ice yung gamit? Yung ice. Medyo madugas to eh. Madugas to. Ang naalala ko sa Samurai Showdown is may kakayahan siyang gumawa ng platform kung saan pwede pa siyang tumalon. Madugas yun. Medyo madugas siya. Pero medyo advanced yung yung mechanics niya. Kasi, yun nga, dahil pwede pa rin siya tumalon sa platform, pwede rin yung talunan ng kalaban eh. So, isipin nyo na lang yung mga Haumaru na nagsushoryuken na sanay inaabot nung sa Kisame ata yung shoryuken na. Well, anyway, since medyo na-focus tayo sa Samurai Showdown, no? May honorable mentions na lang doon sa iba pang fighting games na naalala ko. Meron din yung, sobrang ganda. I mean, visually, impressive. Double Dragon na fighting game ng Neo Geo. Hindi ko yun nalaro, men. Sobrang obscure, pero napakaganda ng graphics. Para ba yung Captain Commando? Hindi. Fighting game to talaga. Kasi Captain Commando, yun eh. Side-scroller yun. Yung pa isang type ng arcade game na sikat dati. Sobrang sikat nung Captain Commando. Tapos si Genity. Si Jack the Knife sa English. Pero sa Japanese, si Genity the Ripper. To be honest, napaka-weird ng cast ng Captain Commando, no? Yung mga companions niya, hindi naman talaga niya katema. Oo. Kasi si Captain Commando minsan, mismo, siya eh, para siyang soldier from the future. Yung dating niya eh, futuristic. Tapos may kasama siyang pirate, may kasama siyang ninja, if I'm not mistaken. Tsaka, yung, mummy, kasi baby tol, yun yung pinaka-weird doon. Hindi ba yun yung nakasakay ng robot? Nakasakay ng robot. Oo, yun. Na may chupon pa. Ibang klase yun. I guess, isa pang honorable mention is yung Tekken Tag.
Of course. Sobrang sikat. And of course, King of Fighters, hindi pwede mawala. Hindi pwede. Ang trivia, ang pinakagusto kong King of Fighters is yung may triple tag. Hindi ako ganun kagaling, pero I can fight. Pero may mga friends ako na sobrang galing talaga. Ang alam kong pinaka-popular na KOF at that time, mga end ng mga tawag dito? Larugal yan eh. Mga year 2000, early 2000, late 90s, yung 98. 98 yung pinaka-familiar. Eto, pinapakita ko kay John ngayon yung Double Dragon. Naalala ko doon si Dalton. Tapos yung spelling pa ng Dalton yung D-U. Ay, Dalton. Eto si, Amon, yung ninja. Amon pero ninja. To be honest, maganda to pagka tinignan mo. Pero malayo siya dun sa lumang cartoon. Naalala mo yung cartoons ng Double Dragon? Fight for right, the might of the dragon. Tapos lahat ng sasabihin mo, kailangan merong Code of the Dragon. Code of the Dragon. Tapos natuwa pa ako sa intro niya, magsasalita ako yung matanda. Billy and Jimmy Lee are Dragon Masters now. Anyways, move on tayo. Meron pang hindi pa sinasabi na isa pang napakasikat na fighting game ba to? Rival Schools. Rival Schools. Rival Schools, ano siya ng Capcom eh. Pet project din siya ng Capcom. Na hindi, sadly, hindi siya naging ganun ka-popular. Yeah. Pero may cult following na. Ang pinaka naging popular lang from Rival Schools, syempre si Sakura. Ang naalala ko niyan, Sakura. Nag-transition siya into Street Fighter. Bale, ang inaabaw ko, kala ko magka-transition actually si Hinata. If I'm not... Tatsumaki si Hinata eh. So, mas pasok siya sa Shotokan. Looking at Street Fighter 5, ngayon, since nandyan yung stage, yung Kanzaki Beach, makikita mo nandun si Hinata. And yung boxer na lady, taga Rival Schools, which leads me to believe na they share the same universe. They share the same universe. Alam ko, there's a lot of interaction between Dan and Sakura. Kasi mga Shotokan wannabes. Ang pagkakaalala, ang akala ko kasi dyan is, si Sakura, tin-transition na lang siya from Rival Schools to Street Fighter canon. Akala ko yung ang alam ko kasi ang interaction niya with Dan is within yung canon ng Street Fighter. Pero ang gusto kong malaman is kung may interaction ba talaga tong dalawang kwento yung worlds nila. Yeah. Alam mo actually ko dyan na-intrigue ako sa mga interaction between games. Kasi pangalan nito, yung King of Fighters, feeling ko nasa same universe yan ng Garo, yung Mark of the Wolf. Then nasa same universe din siya ng Fatal Fury. Andun din siya sa same universe ng kila Leona. Ikari Warriors. Andun din siya sa Samurai Showdown, being Nakururo. Dito siya sa bagong game ng King of Fighters ngayon. Di ba? Ang nagtataka ako niyan, kay Nakururo kasi, since yung setting ng Samurai Showdown is feudal Japan, paano siya nag-e-exist ngayon? Feeling ko siya na parang time warp. Pag wala po tayong explanation sa mga bagay-bagay, may kasalanan ng time warp. Yun. Wala nang iba. Time warp talaga. Yeah. I think, magandang topic to for another podcast. Time warp. Which characters have done time warps? Balik tayo sa arcades. Anyway, I think that's it for fighting games. I think we can move on na rin sa na-highlight talaga Samurai Showdown. Kasi ang tagal talaga niya naging sikat. Siyempre, dyan pa yung after naman nung Samurai Showdown, dyan na yung umusbong na yung mga crossovers. Again, crossovers like X-Men versus Capcom. Yan, Marvel versus Capcom. Capcom versus SNK. SNK, yes.
Ang dami Marami. naglabasan. Tsaka to be sobrang honest, sumikat nung mga crossovers na yan. nung nagpakita kasi ang Samurai Showdown at that time, nung early 90s, yun na yung pinakamaganda. Yun yung pinakamaganda so, talagang deserving yun na ma-highlight. Highlight kasi talagang maganda siya at that time. Pero, and then, humabol na yung iba. And then, of course, benchmark siya. Benchmark. Of course, nung, para sa akin, early 2000s, ang pinaka-pinnacle na. Eto, pang tapos na lang sa fighting game discussion sa arcades. Ang pinnacle na is Third Strike. Yun na yun. Yun na yung Street Fighter, Third Strike. Yun na yung pinaka the best. It's heralded as the best fighting game ever. Even sites such as Crack.com, sinasabi nila Third Strike is the best Third fighting Strike game talaga. I mean, saan ka makakikita ng ganun katinding balance? Hindi siya, hindi ganun kalaki yung lang kailangan mo dun Tsaka hindi ganun kalaki yung roster. Pero yung lahat sila iba-iba. Pwede mong gamitin kahit sino and makaka-survive ka Kumbaga, kung ma-masterin mo lang Alam mo yun. Walang Sir Daigo, notice us. Walang issues. Kumbaga, kasi at that time, hindi naman uso yung patch-patch Hindi. Kung may broken na feature yung isang game, next expansion next iteration na yun. Susunod na yung part 2 or part 3 na, saka na lang yun maaayos. Asa ka pa. So, kung broken yung game, broken na yun talaga, exploit na yun, gentleman's agreement na lang, wag natin gamitin tong character na to kasi broken to, ganun na lang. Yun yung rules nung arcade scene dati. Pero since ngayon naman na maski mga arcade machines pwede nang tumanggap ng updates So di ba yung iba halatang Xbox Oo, makikita mo yun nga pala ngayon sa mga arcades yung biglang may console na interface, parang press A or press Y. Parang bakit? May options. Parang nakakagulat lang. Parang pwede ko ba itong saksakan ng controller? Magko-controller na lang ako. Sa Third Strike ko lang ganun. Napakaganda ng pati execution lahat. Kung panoorin nyo yung Ken versus Chun-Li. Yun lang kailangan nyo ilagay sa YouTube. Daigo Umehara versus Justin Wong, Ken versus Chun-Li. Sobrang epic. Masasabi kong pinaka-epic moment in gaming. In all of gaming history, between two players. In a fighting, between two players. Grabe. Yun ang pinakamagandang mo. Alam ko may nagsulat pa nga ng libro about that specific moment. Ganun ka-obsessed. Ang ganda talaga nung nangyari. Maano yan, just search for it. Again, Daigo Umehara versus Justin Wong, Ken versus Chun-Li. And makikita nyo yun, yung best Evo moment. Kung bakit yung bagong Ken ngayon sumisipa na. Makikita nyo kung bakit. Anyway. Naging champion siya dahil. Mga shooting. What about shooting games? Shooting games. Shooting games. Pinag-uusapan natin kanina Yung mga nagdo-dual wield ng ng House of the Dead Anyway, pag isa yung shooting games, ito yung mga klase ng games na gagamit ka ng barel. Light guns, yes. Para bumaril ng mga targets sa screen. So, parang nang isa-simulate ka ng shooting. Talaga. In most cases, merong, para ma-reload mo yung barrel mo, merong reload button dun sa mismong barrel or may pedal sa lupa. Like in Time Crisis instance, or, itututok mo yung barrel mo outside of the screen para maka-reload ka. Ngayon, syempre, most of these cabinets, dalawa yung barrel na nakalagay doon. So, yung minimension ni John is yung mga pa-cool moments na nung bata pa ako. Naglaro ako ng House of the Dead. And may dalawang pistol doon. So, naglagay ako ng dalawang tokens one for each pistol. Para ma-dual wield ko yung pistols para feeling astig. Pero sadly, hindi Helsing siya Pero sadly, hindi pala pwede.
Hindi pala pwedeng makausad. underworld. Hindi kayang umusad kahit na yung first stage. Hindi ko matalo yung first boss. Kasi automatic nun, kaya siya ginawang dalawa kasi yung light gun will always point diretso. Oh. Eh, di ba shared screen yun? Oh. Na-realize ko din. Kasi, yung utol ko, pinahawak sa akin, nagte-text siya. Okay. So, I tried na ganyan. Oh. Tapos binigay ko rin sa kanya kasi nakaka-disorient. Oh. Sobrang nakaka-disorient. Yung kala mo diretso ka bumabaril. Tapos yung hawak niga ka pa yung ano. Oh. Yung puta, gano'n yung hawak mo. Tapos hisats. Naka-kill shot ka? Naka-kill shot ka. Yo! Where's my money? Hindi mo pinigyan yung mga zombies, sir. Sadly, hindi ko ma-imagine ngayon kung paano ginagawa ng mga bida sa mga pelikula yung nagdo-dual wield sila ng pistols. I don't think it's really possible na, or rather, I don't think it's efficient. I think na na may binabasa akong manga na cover yung Gunsmith Cats. Sinabi dun nung babae na hindi yan efficient. Mas maganda kung babaril ka na lang with one pistol. Nahawak mo yung isa. Kasi, actually, especially yung mga nakikita nyo na ang gamit pa nila yung mga high caliber. Oh. Puta, 145. Puta, basag yung shoulder blades. Yeah. Sobra yan. Pero, yung recoil ng barrel is, a pistol is made for two hands, yung mga high-powered. Hindi siya pang pak. Puta, yung mga magre-reload na gaganon lang yung coat, tapos i-hit siya sa area yung bala. Grabe. Pero good thing about arcades, since magaan naman yung mga barrel and wala namang recoil, so pwede ka talaga mag-dual wield. It's just that hindi siya efficient. And Huwag mo na i-push yung dual wield. Sinasabi ko lang. And in some cases, no, medyo nag-evolve na yung mga machines, nagkaroon na rin ng recoil yung mga barrel, so hindi na rin talaga siya posible. Yung mga nag-umpisa yan na i-simulate nila yung recoil, yung mga machine guns. Yung mga machine gun, naka-mount pa yung barrel dun sa arcade cabinet. Kasi, yun yung mga nagva-vibrate, kung napapansin nyo, mga kaibigan. Yun yung mga nagva-vibrate Tapos napakahirap niya kontrolin sa totoo lang. Pag iniwanan mo siya, trinay ko yung iwanan, kala ko didiretso siya ng barrel. Hindi, umaakyat siya. So, ganun ang feeling ng nagre-recoil. Kung doon pa lang nahihirapan kayo, try nyo humawak ng machine gun. In real life. In real life. Baka hindi nyo siya mabaril, seryoso. Actually, meron pang isang machine Yung nakasakay ka ng helicopter, tapos binabaril yun, niyo meron talaga sa Grand Central nun. Grand Central. Ang nakakatawa doon, naka-mount yung barrel nun dun sa cabinet. And dalawang malaking machine gun. And again, good ideas. Medyo fun talaga ng dual wielding tong si Zar. Siyempre, Black Swordsman, pare. Eagle pa yan. Kailangan natin pag-usapan yun sa ibang episode. Ibang episode kasi putra guys talaga marami po ako masasabi para sa kaibigan yung spirit ko. Anyway, yung tungkol sa dual wielding yung machine guns. So, nag-dual wield nga. Sinubukan ko rin. Tinry ko rin yung experience doon. Sadly, nanginig lang yung baba ko. Nagpatawa lang siya, in short. And hindi ko man lang natapos yung stage 1. Sobrang nahirapan ako. Hindi mo alam kung saan buhay ka titingin. Hindi pala yun, hindi pala yun talaga advice. Magdo-dual wield ka lang pag naka-all black ka, madami kang babae, pati yung blacksmith na gusto sa'yo. Yun lang yung mga pwede ka mag-dual wield. Pero sa totoong buhay, tigil natin yan Dati dream ko rin yan Tapos nung napanood ko to si paring Kirito. Nakaka-umay Nakaka-umay talaga Faster Star Wars to scream. Anyway. Sa arcades, meron pang isang genre ng games na napakasikat at feeling ko ito yung bumuhay sa arcade scene for a really, really long time. At ito yung mga beat games. Oh, no. Yes. Tol. Hindi ako nag-college para dyan, tol. Oh, no. Grabe.
Since around early 90s, or, mga 90s, late 90s rather, sorry. Late 90s, early 2000s, nagkaroon pa yan ng ng, pangalan nito? Ng, what do you call this? Yung sa Itbulaga. Yes, nagkaroon niya ng pa-contest. Pa-contest. Yeah, shout out sa mga nanalo and oh my God, napaka-prestigious ng contest na yun. Kasi nagpunta pa yung this is how we do it. Everybody move. Yes. Nagpunta pa sa Alam ko sanction yun, official yun. Yes, official yun. May mga friends ako na sobrang galing nila mag-dance live. I think sa mga contest, at one point, hindi ko na babanggitin kung sino, pero ang codename niya kasi DDR Master. DDR Master. Seryoso, man. He's that good. Tapos napaka-minimal na movements niya, pero ang galing niya talaga. Sobrang idol ko yun. May 4 na DDR players na sobrang idol ko. And sila yung founders nung group ko sa Quantum SM North. Yes. Proud Konamics. Mga kaibigan, kung sa mga hindi nakakaalam, DDR is Dance Revolution. Ito yung masasabi kong nag-popularize ng dancing games. Beat games kasi. Okay, beat games. Beat movement, dancing simulation sa game. Arcade. Yes. Hindi naman din ako stranger dyan. Naging curious din ako. Naglaro rin ako. Buti hindi ka nag-dual wield. Kung pwede lang, yung dalawang controller gagamitin ko. Pero pwede yung sa sa arcade game yung naka-double pad ka. May nakita ako. Merong specific na dance na I guess mode ba to? Siya? Yung double mode. One player ka pero you're gonna use both. Yung both na dance platforms. Hindi naman sila sabay aapat pero parang naka-move ka lahat gagamitin. It's a total exercise. Dati nung naglalaro pa ako nung kaya pa ng katawan ko, sobrang nakakapagod talaga siya pero sobrang sulit pag nakikita mo yung clear. Grabe po. Kaya ko na to. SS. Yung pag lumitaw yung mga ranks. Yes. I'm not sure kung may SS pero ang alam ko may S. Yes. So, may SS actually pag pag sa later games na pag full perfect. No great. Lahat na apak mo perfect. Ang nakakatuwa dyan is, ang daming kakaibang mga kanta. Dun dati doon sa lumang Dance Dance Revolution Hero Papaya, Sunkissed Drop. Sunkissed Drop, sobrang favorite ko. Ang cute na. Sobrang favorite ko yun. Tapos, ano pa ba? Dami, Apronova. Meron pa yung sobrang luma. Apronova, Stamp to My Beat. Oo. Boys. Boom Boom Dollar. Boys. Ang dami yung mga yun yung Fly Magpie ng yun yung Fly Magpie ng dance rib dati. Isipin mo nung panahon na yun, sobrang popular nitong mga songs na to ng Dance Dance Revolution na maririnig mo siya sa mga jeep. Ginagamit siya. Ginagamit siya ng mga jeep. Grabe. Nagulat ako. Syempre, I was this, 7? Hindi naman siguro. Mga 10, 11-year-old kid. Tapos marinig ko yung Hero Papaya. Puta ka na, ko lang na ito. Ririnig mo siya sa jeep. Bigla. Kasi uso pa hindi ko sure kung uso pa ba ngayon o hindi. Pero alam ko hindi na masyado Pero dati kasi mga jeep may mga sound system yan. Tol, taga-Antipolo ko. Uso pa ba? Takte. Bawal na. Hindi, yan? Daily occurrence ba? Pag taga-Antipolo at yung jeep mo walang tunog, wala. Loser. Ano yung tawag dito? Fake jeep. Fake jeep ba? Not that fake. Pero dati talaga, maski sa mga jeeps ginagamit yung yung music na yan. Nakakatawa pa. Minsan yung mga music nila habang umaatras. Ay, lagi naman narinig ito yung yung mga backing sounds na yung pang Brunayoki. Naman. Enjoy naman talaga nung mga panahon na yun. Oo, sobra. Tapos anyway, balik sa arcade. Sa yung what's this?
Mga beat games, yeah. May mga lumabas din na para sa mga kamay. Yung pinag-usapan natin kanina, Dance Maniacs. Yun yung may dalawang red and dalawang blue. Alam ko yung taas is blue and yung ilalim. Para mga cylinders to mga kaibigan. May cylinders ng ilaw sa taas, meron din sa baba. Kahit ng mga braso mo. Sa ng paa. Minumove mo yung yung braso, yung mga kamay mo. Depende kung ano yung beat dun sa screen. Susundan mo yun kung pula ba o asul. And syempre, dahil edgy kami, hindi lang kamay ginagamit namin. Syempre, we're using as much body parts as we can. Imbis na dalawang blue na kaya ng dalawang kamay, hindi. Kailangan gamitin ng ulo yan. Yeah, may ano dyan eh. Talaga. May mga choreography na kasama yan. May exhibition kasi. Nagkaroon ng ganong klase ng culture Exhibition. Alam ko meron pang isa, para-para ba yun? Yeah. Sa para-para, actually, sobrang sikat na siya. Parang Akihabara dance craze dati yung para-para. Ito yung kamay lang ang gamit. Kamay lang, yes. And nagle-left, right lang yung movement ng pa na nag-step left, right lang yan. Very minimal, pero to be honest, pag pinanood mo, very hypnotic. Kasi kung ang ganda ng mga movement ng kamay nila, hindi lang yung parang silang napaka-snappy. Hindi naman sila pop-lock-ish na sayaw. Pero napaka-snappy. And syempre, putik, nakakita ang cute girls na doing like that. Naman. Madalas kasi talaga niyan mga babae ang naglalaro niyan. Or sometimes may mga lalaki din naman na naglalaro niyan. Meron naman. Ako naglalaro ko. Ayun may lalaki tayo. Kasi yung para isa pang reason ko ba't naging sobrang sikat niya kasi Eurobeat yung mga songs nun. And para jive kayo dun sa kung ano ba yung Eurobeat. Naglalaro kayo or nanonood ba kayo ng Initial D? Initial D. Yung mga sounds ng Initial D. I see. Ginagamit din yan, especially Burning Desire, Over the Rainbow. Yan. Mga nasa Initial D kasi Avex Music din yung gumawa. Yung mga sounds na para galing Avex Music. Restricted lang ba sila sa Eurobeat? Pero alam ko meron din sila para mga J-pop din. Oo, madami. Yung mga tora. Ay. Dati pa. Tapos, kaya marami natuwa rin sa para. If you don't want yung actual na para dance steps, meron dong freestyle mode where you can, again, do your own stunts. May mga nag-handstand dyan, tapos parang, what? How'd you do that, bro? May mga nakita din ako dun na na hindi sa para. Dun sa isa, sa Dance Maniacs? Sa Dance Maniacs, may mga gumagamit ng paa, gumagamit ng tuhod. Nakakalibang. Pero ang kalaban mo kasi dun is embarrassment, I guess. Tsaka ito ang natutunan ko sa pagiging arcade. Mga foodie, arcade, mall rats. Sorry. Mall rats kami. Yung embarrassment sa umpisa lang. Okay. Pero pag gusto mo talaga, as of everything in this world, pag gusto mo talaga, gagawin mo. Naman. And masaya kasi nung sa arcade scene, sa una, pagtatawanan ka, tapos sabihin natin bumalik yung si Ate A. Sa una, weird naman ito ni Kuya. Tapos next time, parang, dyan na si Kuya. Next time, inaabangan ka niya. Tapos mamaya, kakausapin, Kuya, ang galing mo naman. Tapos ikaw, hindi, medyo lang. Tapos kukunin mo yung number, mama. Joke lang. Wow. Pero ganun talaga yung nakakuha kayo ng pick-up tips. Laro kayo ng para. Hindi, kasi ganun talaga. Parang, sa umpisa sobrang nakakahiya talaga. Kasi, parang, what the fuck? Gagawin ko ba to? Kahit ikaw, pag nakita mo, tapos pag trinay mo na, parang, hindi mo na ano lang, pusuan lang mo mga. Hindi naman sa hindi naman sa pinagtatawanan ko or nire-ridicule ko yung tao. Pero, may mga tao na sobrang seryoso Oo, na naka-gloves pa.
And then, may may suit pa silang parang mga sports bands. Tapos, yung cap pa nila, naka-sideways pang gano'n. Tapos yung jacket nila, yung sa Prince of Tennis. I mean, hindi naman hindi ako astig pomorma myself. Pero nakikita mo na sobrang seryoso sila dun sa meron pa yung laro tinatawag nila. namin. Sorry kung nasan ka man, ang tawag namin sa'yo, Shider. Shider? Kasi sobrang snappy nung movements niya, parang tak. Seryoso? Oo, pare. Pero ang galing niya. Umi-score naman. Every note. As in every note. Tawag namin sa kanya, Shider. Tapos naka-shades pa siya. Okay. Habang naglalaro. Tapos, Alexis namin, ba? Uy, ang galing niya naman, sir. Okay lang, salamat. Wow! Wow, pulis pang Kalawakan. Narinig yata na po. Andito nga pala si Michelle. Naglalaro siya ng Bloodborne. Isa pa siya doon sa mga admins namin sa Chundere Beats. And naglalaro siya actually ngayon ng Bloodborne. Napapamura siya. Stressful. Nasa Chalice Dungeon siya. Actually, first time ko mag-Bloodborne kanina, ganun ako kalate. And ako mismo napapasigaw sa villagers. To be honest naman kasi, naman to. Ako naman, ano yung tawag sa laban nito? Yung mga yan Madman ba to? Oo. Ayun, Madman. Nakalimutan ko na, pero bibilis gumalaw kanina. May lahi sila Tumerian. Ayun, Thumerians. Mga ancient people. Puta, parang si, ang job affiliation? Ancient warrior. Si Nekali. Job affiliation, ancient warrior. Guys, lagay sa resume yan. Sigurado, patok na patok kayo. Meron kasing character sa Street Fighter 5 na ang pangalan is Nekali. Siya yung mascot ng Street Fighter 5, as far as I know. And, di ba si Ken? Hindi, si Nekali. Kita mo sa mukha niya nga may letter V kapag nag-transform siya. Anyway, kasi dun sa character selection screen, pinapakita dun yung statistics nung each fighter. Bali, yung weight, yung nila, height, pati yung job nila and affiliation. So, yung iba, parang Interpol agent. Yung iba, parang military. Si Chun-Li. Interpol agent. And then si Fang, parang international criminal or something. Pero si Nekali. Si Nekali. Job affiliation niya, ancient warrior. Sarap ilagay sa resume, seryoso. O kaya naman yung eldest son of an old Mediterranean family. Wala ibang klase yan. Nakakatawa niya is, gawa ka ng LinkedIn. Kaya LinkedIn ni Nekali, putik. Oo, pwede yun. Gumawa ka ng LinkedIn, tapos dun sa LinkedIn profile mo, yung current job mo, ancient warrior. Grabe. Anyway, nawawala na sa topic. Sobrang, madami kasi may mga stuff nga nilalaro kami ngayon na sobrang We're gonna talk about them on later podcasts. Ayan, balik tayo sa arcades. Meron pa ba tayong genre ng game na hindi na-cover so far? Tawag ito? Video, I guess, naman na yun, since galing sa atin, sa bansa natin, alam naman na ng lahat ko yan. Kasi, pero yes, merong mga karaoke booths sa mga arcades. Alam ko, it's a new thing pero, it has been parang mid-2000s. Yep. Parang mid-2000s saka nagkaroon. Feeling ko nito una ko nakita to sa time zone ko una to nakita. Meron na rin sa Quantum ng mga ganito. Okay. Kasi, dito sa Philippines, alam naman natin, limitado lang yung mga karaoke bars. Okay. Na pwede kayo mag-inaso. Magtotropa. Yan. Tapos nakakatawa ko sa Quantum SM North dati. Meron silang parang stand-up, yung pwede ko kumanta talaga. Naalala ko to. Yung open? Oo, naalala ko to. Tapos may mga upuan, pwedeng maupo dun yung mga manonood. Yes, naalala ko to. Tapos meron dun, kumakanta siya nung magkambibitiw ng Sponge Cola. Naalala mo siya, eto na tayo. Kami nagtawa, tapos yung guard doon, tropa namin. Sabi niya, ano ba yun? Tapos, di ba, eto na tayo. So, sagot yung guard, nasa na tayo? Tawa. Grabe. Pero those were fun times kasi may mga times din ako makakatamid, lalo na paggabi.
Yan, pag closing na, Oo. maglalaglag na kami doon, tapos walwala na. Kasi kami na yung tao, nagpapa-closing kami ng, Mall Rats. Nasa closing ng Quantum ng SM. Ang ano ko naman sa karaoke ngayon, talagang may ano na siya, may isolated na siya na booth. And hindi na katulad ng dati na, kasi naman sa arcade sobrang ingay. Oo. To be honest, ano yun kung hindi ka sanay sa maingay na lugar, hindi ka talaga tatagal sa arcade. Kasi sobrang mix yun. Lahat ng mga games na nandun naka full blast. Isipin mo, buti, kumakanta ka tapos may Hadouken! Hadouken! Nahinig mo si Ryu bigla. Buti nakakasar yan. Tek! Tiger! Kaya nga nagkaroon na siya ng mga soundproof na booth. Oo. Kaya may soundproof na booth na. Pero yes, noong araw, Hadouken. sobrang ingay. Oh, seryoso ka pa no? Kumakanta ka pa. Take your clothes! Hadouken! Ano yan? Medyo baka mawala ka sa beat. Oo. Ano kaya? Nakakapraning eh. Pero, ngayon sa mga arcade, arcade, sorry. Sa mga arcades ngayon, may mga rooms na mismo for, tawag dito, video game. And, isa rin, sa ngayon, ang laking factor na bumubuhay sa mga, sa mga arcades. Kasi, it's cheaper than karaoke bars. Some of the brands out there. Yeah. And ang mga karaoke bars pa naman is usually may kinalaman sa inuman. Yes. And wala namang, usually pag, kunyari, lalo na family, mga kasama matanda, yung iba dyan ayaw naman mag-inom, gusto ng magkakakanta kasama yung pamilya. And students na kagagaling lang ng class na gusto lang magliwaliw ng konti. Wala naman kasing yung karaoke bars dito medyo may reputation na it's a place where people drink din. Hindi actually, naman siya parang snack. Sa Japan kasi may mga karaoke bars na nag-offer lang ng snacks. Snacks juice. Lang. And ano siya, specific siya talaga for people na gusto lang kumanta and magsaya. Pero yung dito kasi medyo may reputation din. Siguro kaya magandang alternative yun for kids or for students na gusto lang mag-unwind, I guess, after ng isang test. Punta sila sa isang karaoke bar kung gusto nila kumanta. Pwede na rin yun. But anyway, nami-mention mo kanina pa, na itong mga bagay na to, itong mga karaoke bars and whatnot, na lang yung bumubuhay sa arcade scene. Bakit ba natin nasasabing bumubuhay? Kasi, namamatay na ba? Yun kasi, na, kasi, being a mall rat for, basically, pa lang ako niyan elementary. So, elementary hanggang college ako. So, sobrang tagal kong namuhay sa arcade scene. Nakita ko na yung iba't ibang rise and fall. Diba? Again, diba, nabanggit namin yung Samurai Shodown. Matagal bago na sundan niya ng another fighting game. Nung lumabas yung Marvel vs. Capcom, mga X-Men vs. Street Fighter, Marvel Super Heroes. Diyan nabuhay ulit. Yung medyo na-revolutionize na yung gameplay. So, nabuhay sila. So, sa ngayon, ang mga natitirang games na lang na para sa akin na natitira yung essence kung bakit siya tinawag na arcade, which is for fun, gaming, and stuff. Ang mga natitira lang talaga fighting games. Fighting games, and then yung beat games din, I have to say. Beat games, oo, pero again, yung pinag-usapan natin kanina, fun ang Just Dance. It's a really fun game, pero para sa akin, it's really not something. I mean, you guys can, sabihin sa comment section, kung yung comment section? Sabihin niyo sa comments kung yung thoughts niyo about this, lalo na kung naglalaro kayo ng Just Dance sa mall. Pero para sa akin kasi it's not, or rather, it's better para sa akin to play it with my family sa loob ng bahay. Yeah. Kasi ang dami niyang space na kinukuha, I swear. Feeling ko yun nga yung kung bakit na-stifle yung success ng arcades ngayon. Kasi, may parity na eh. Pwede mo na ma-experience din sa bahay
kung ano yung na-experience mo sa arcades. Like, yung mga games, mga fighting games. Hindi mo na rin, to be honest, hindi mo na rin kailangan lumabas ng bahay ngayon para makipaglaban with other players. Kasi, pwede ka na lang maglaro online ng Street Fighter. May mga, may online connectivity na. Mas magaling yung mga kalaban mo, madalas, di ba? Yes. Ang masaklap kasi, dati, nung namamayagpag yung arcade scene, diyan ka lang din kasi makakalaban ng tao eh. Hindi ka makakakita ng human opponent sa bahay na iba yung skill set. Like, na may matututunan ka. Isipin mo yung utol mo, binubugbog mo lang. Parati lang kayong dalawa yung naglalaro. Wala kang matututunan. Pero pag nagpunta ka na sa arcade, pucha, pwede palang i-connect tong move na to dun sa move na yun. Yes. So, dun ka talaga matututo. Hindi katulad ngayon na pwede mo lang gawin sa bahay. Yeah, pwede ka makipaglaro sa mga sa international community at home. At sometimes nga mas better pa kasi sa arcades, ang kalaro mo lang din dyan is it's the same people lang din na pumupunta doon. Kayo lang, eventually, kayo lang din yung maglalaro doon. Masasanay din kayo sa isa't isa. Pero ang nawawala kasi is yung connection. Kasi, again, na banggit ko kanina, meron kaming org sa arcade, yung Canamics. Hanggang ngayon, I found my best buds sa paglalaro ng arcade. Tapos, sobrang hanggang sa napunta na sa real life, medyo, naniniwala kasi kami na parang, pag nagkakilala kayo sa isang bagay, hindi naman ibig sabihin na doon lang kayo magkakilala. Yes. Madami. Eventually, magbe-branch out yung relationship niyo eh. Tapos, parang, hanggang ngayon, nakakainuman pa rin namin. Kahit yung mga ibang members na hindi na namin bigla, pag nakita namin sila, uy, kamusta ka na? So, yung connection na yun, yung feeling ko hindi mare-replicate. And feeling ko yun yung essence kung bakit sinabi kong namamatay na yung arcade scene. Kasi, ang arcade scene, yung term na arcade scene para sa akin is yung scene kung saan yung mga tao nagsasama-sama to enjoy. Diba? Ngayon, you can enjoy by yourself. Yes. Through online. May mga kasama ka, may mga kalaro ka, pero it's still physically by yourself. Iba, kahit anong sabihin mo na may kasama ka, may mga kausap ka, may mga kalaro ka, etc., it's still playing by yourself. Diba? Hindi mo masasabi na RET. Hindi mo masasabi na sex kapag you're just doing it by yourself. Yeah. Ang nangyayari kasi dyan, in some cases, yung relationship mo with your playmates online, natatapos na yun. It stops after you play and you log off for the night. Hindi katulad nung dati sa arcades. May mga makikilala ka dyan eh. May makakainuman. Madalas kayong magkikita and magkakaroon kayo ng habit na, sige, next week, laro ulit tayo. Or dayo naman tayo somewhere. Sa ibang sa ibang lugar naman. Or eventually, magta-try kayo ng ibang bagay aside from arcades. Like, napanood mo na ba to? Gusto mo manood ng sine? Gusto mo bang pumunta dito sa concert na to? Kain tayo? Yung nag-break kami ng girlfriend ko. Diba? Maabot sa ganun. Yung isa sa mga ninong ni Caleb. Na kilala ko sa arcade. Yes. Pas niya ako ng drumstick habang naglalaro ko ng Drum Mania. Yung Drum Mania po ay isang beat game na it simulates drums. Ang tawag dati sa kanya Percussion Freaks. Naging Drum Mania siya. Bale, nahampas niya ako sa ulo ng drumstick. Tapos imbis na mag-sorry, sabi niya sa akin, kuya, mahirap po ba yung right on time? Hindi siya nag-sorry. Tinanong niya sa akin kung mahirap yung nilalaro ko. Di sabi ko, parang na-shock ako, ilan to? Sinagot ko siya. And after nun, nagkaroon kami ng solid na friendship afterwards. And then, ninong siya ng kid ko. Tapos, ayan, it's something na maraming tao na hindi na-experience ng mga generation ngayon. Human connection. Human connection. Kaya malaking pasalamat ko sa arcade scene. Sa scene na yung
may mga naglalaro na ng Samurai Showdown, may mga naglalaro ng Street Fighter, King of Fighters, tas kahit binubugbog nila ako after nun, pwede ko sila kausapin. Yeah. Okay ba to? Ano bang magandang character para sa mga beginners? Ang ano ko dyan is, hindi naman sa hindi siya pwedeng mangyari, ha? Kung maglalaro ka online. Pero kasi kapag naglaro ka naglaro ka sa arcade, physically present ka and nandun yung opponent mo, may decorum kayo kahit paano. Hindi nagde-devolve into trash talking masyado, hindi kayo magbabastusan, magkaharap kayo. Kumbaga, may gentleman's game. Hindi katulad sa online, pwede ka nalang maging asshole eh. Oo. 'Di ba? Madalas mga asshole makakalaro mo eh. That's the truth. Madalas mga asshole makakalaro mo. Pero sa ayaw mo sa gusto. Masaya na lang, maswerte ka kapag kami nakalaro ka na genuinely gusto rin makipaglaro sa iyo. Alam mo 'yon? Hindi yung gusto lang makipaglokohan. Hindi yung parang pinalaki, yung gano'n. Tama. Diba? mga nakakatrauma kasi yung mga gano'n sa totoo lang. Kumbaga, sobrang nakakatrauma yun sa mga Kumbaga kasi kapag to be fair, lahat naman ng tao siguro pinalaki ng tama ng mga magulang nila. It's just that pagkadating sa online gaming, sorry napunta sa online gaming. Pero pagdating sa online gaming kasi madaling bitawan yun eh. And maging asshole na lang kung gusto mo eh. Alam mo yun, madaling makalimot. Unlike, yung pinakasikat na YouTuber made this series, di ba? Yung sa Libya. Putragis, binaboy niya lang yung ibang mga kalaro niya doon eh. Pero unlike kasi kapag naglaro ka sa arcades, pag binaboy mo isa doon, suntukan ng suntukan na suntukan kayo doon eh. Yung wag kang lalabas ng SM mamaya. Pero nakita ko naman sa mga kaibigan ko, kasi hindi naman talaga ako yung mahilig maglaro. Pero mga kaibigan ko, nakita ko naman na sports naman. Oo, masaya kasi. Sports kapag iba yung iba yung hindi mo mas madali mag-angas pag hindi mo kaharap eh. Pero pag kaharap mo na, parang andun yung humanity. Di ba? Tsaka pagka ikaw umarte ka ng hindi maganda sa arcade, lahat ng tao nakasimangot na sa'yo. Oo. Yun eh. Kaya dapat sport ka. Kaya dapat sport ka kasi pagka medyo immature ka sa arcades, ma-judge ka na. Kasi, ang dami rin lalo na kung popular yung game na nilalaro mo. Like, nung kasikatan ng, say, I guess, Street Fighter 4 or yung Tekken 6, nung time na yun, ang daming nakapalibot doon sa mga machines. Hindi ka pwedeng basta sumimangot na lang pag natalo ka, di ba? Siyempre, parang... Siyempre, medyo... Okay na magmure. Kaso lang, yung sports na after ng heated match nyo, yung tol, nice game. Yun, di ba? Yung mga ganun. Ngayon, pag nanalo ka, gago. Wag mong kakalampagin yung machine. Wag mong kakalampagin yung machine. Yung sipain. Lalaglag yung mga token. Yung kakaroon free game na naman eh. Di ba? Yung teknikan yan eh. Technique yan dati. Bibili ka ng pangoryente. Di switch lang ito, kuryentehin mo, magkakaroon ka ng credit. Ano ba yun yung panungkit? Lalo na yung sa mga pababa. Susungkitin mo. Nice game. Puta, Super Mario. Pero ang pinaka-masagwang technique yung maghuhulog ka ng piso. Mga kaibigan, minsan nakakasira yun nung machine mismo, nung receiver ng token. Sorry, may aaminin ako. Kasi Quantum. So, Quantum SM North. Tapos sa baba nun kasi may, tawag dito? May isa pang, Quantum din may-ari. Yung may-ari din ng Quantum. Okay. Tapos, arcade din sa may food court. Okay. World of Fun? Hindi. Pareho lang sila ng size ng token. Tapos, 7 pesos kasi sa Quantum. So, pag naka 10 token ka, that's 70. Yeah. Doon, 5 pesos. Okay. Pero magkasapat sila. Tapos may promo pa. 20 pesos, 5 tokens. So, ang 10 tokens mo, 40 pesos lang. 40 pesos lang, yeah. So, doon kami bibili. And magka-size lang. Ngayon, nagtaka yung Quantum. Bakit ang daming tokens sa baba dito? Ginawa ng Quantum, bawal maglaglag. Kailangan, ino-notify mo yung person
yung ano nila, mga tech nila, lalaro po ako, sila magagamit. Ah. Nagkaroon ng gano'n. So, again, siguro masasabi ko lang to ngayon kasi may pambili na ako. Dati, estudyante ako, taghirap tayo eh. Oo naman, maghahanap ka ng mga paraan. Pero, seryoso, supportahan nyo yung, kung maglalaro kayo sa arcades, supportahan nyo. Wala nang token system ngayon, so wala na rin kayong takas. Puro cards na. Cards na ngayon eh. Yeah. Swipe na. Sinaswipe mo Hindi na na ngayon. pwede dayain yan. Bawal nyo tropahin yung tech tapos magpapalibreng swipe kayo pag closing. Specific na. Parang may nagganap Para pa. nangyari to Para speaking from experience. Ang ano lang naman is, ito, mabalik lang tayo dun sa usapan na yung lagay ng arcade scene. Kasi isang aspect lang naman yung human connection. Yung pinakamalaking yung pinakamalaking factor dyan is yung parity ng games. Yung experience na dati exclusive lang sa arcades. Oo, exactly. Ngayon kasi sa bahay, pwede mo na ma-experience. Either maglaro ka sa PC ng isang game or maglaro ka sa console mo, sa PS3 mo, Xbox 360. Yung di ba? Just PS4, Dance, Xbox One, SF5, Yeah. mga fighters. Pwede mo na malaro lahat ng ma-experience sa bahay. Wala nang arcade-only games. Oo. Siguro dito sa Philippines, wala na. Sa Japan, yung bagong Dissidia, it's arcade-only. Yung arcade scene sa Japan, mabanggit lang, no? Kung meron kayong time, meron akong i-recommend na YouTuber, si Super Bunny Hop. Panoorin niyo yung video niya about arcade machines in Japan. Sobrang mind-blown. Mama-mind-blown ka kasi buhay na buhay po yung arcade scene nila doon and nag-i-innovate kasi sila. May mga experiences na dun mo lang talaga ma-experience. At saka nire-release yung mga ibang games na exclusively lang for arcades. Pokken. Itong Pokemon na Tekken. Yung Pokemon na Tekken. Ano yun? Arcade only yun. Akala ko meron nito sa Wii. Hindi pa. So far, exclusive ba? Alam ko nga, yun yung ginagawa ng mga arcades ngayon is sa kanila muna. For a few months or for a couple of years. Yung Metal Slug. Kaso naging sobrang bilis ng technological advancement. Oo, humabol kasi talaga. Humabol. Kahit naman, actually, yung Tekken, ano pa rin sa arcade natin nagsisimula. Pero, I don't know if it's lack of funds or yung ginigage ng mga pangalan na to, arcade owners or franchisers kung ano yung nangyayari sa scene, nakikita nila na hindi na ganun kapato kaya hindi nila na-update yung games nila na mabilis. Dati kasi nung mga early to late 90s. Nung mga early to late 90s kasi, kung gusto mong magkaroon ng experience na somewhat on par sa arcades, gusto mo ma-experience sa bahay, kailangan mong bumili ng Neo Geo na console na pagka-mahal-mahal. Mahal nun. Sobrang Kaya mahal. siya naman title Kasi ang mahal Oo, sobrang mahal. Para makalaro ka ng mga, yung mga Samurai Showdown na... Taito. Kasi may mga Samurai Showdown din naman, tsaka Street Fighter, para sa Super Nintendo, Sega Mega Drive. Pero, pag tinignan mo yun, compare mo sa arcade, like yung biglang nag-zoom na mga effects, tapos yung sobrang gandang particle effects kapag ka nagkakatamaan yung mga Kasi specially made yun para dun sa hindi para sa TV mo. Oo. Yung iba yung screen ng TV mo sa screen ng Neo Geo box, ng arcade boxes. Kaya ang ganda ng Neo Geo so hindi siya nag-click kasi sobrang mahal niya. Sobrang mahal niya. Mas mahal pa yung mga laro. Mahal pa yung mga laro. Yung mga laro papa-install mo pa. So hindi na hindi na siya Alam ko nagkaroon din alam ko may cartridge din naman. Yung sa Neo Geo. Kaso ang lamang kasi ng arcade dati walang load. Walang loading mga like nung first time kong nilaro yung Marvel Superheroes. Sobrang ganda niya. Then, nirelease siya sa PlayStation, di ba? Pero hindi kasing bilis. Hindi, wala naman akong PlayStation dati. Nag-rent lang ako. Pero hindi siya kasing bilis nung nasa arcade na ang bagal ni Mega magra-round 1 na. Like, pagka sinabing round 1, fight. Tuloy, na yun. Walang slow down. Doon yung round 1.
Tsaka makikita mo yung galaw ni Wolverine doon, yung muscles niya. Yung sobrang animated niya. Kulang na makita mo yung pores eh. Kasi yung pores pang mga 1080p yun eh. Yun yung lamang ng arcades dati. Yes. Ngayon, hindi na yung problema. Isang chismis. This is chismis time. Dapat meron na tayong Akuma. Ewan ko lang kung ngayon meron na, pero by November ata, noong November nagpunta ako sa isang gig and kausap ko yung isa pang tambay ng Quantum dati na nagbabanda, Jay. Sabi daw nung creator ng Tekken, dapat meron ng Philippines na Tekken. Yung creator ng Tekken loves the Philippines so much. Si Harada. Kaya ginawa si Josie. Kasi ang daming sobrang professional players na marami tayong players na nagtatop sa kanila eh. Like, nakakarating din sa taas ng mga ranks ng mga magagaling over the world eh. Dapat meron na daw dito sa arcade. Tapos wala pa. Talaga bang wala pa? Ano ba to? Confirmed to Hindi ko kasi po to? Galing sa mouth ng isang professional Tekken player dito sa Philippines. I see. Ano ito As of this recording, which is... Hindi ko pa na-check ulit. December 21. So, for all of the people na makikinig, of course, beyond this date, baka posibleng magkaroon na ng Akuma. Pero as of this recording, yun yung balita na meron pa. Na hindi pa nire-release si Akuma dito sa Philippines. Hindi namin alam kung bakit. Pero we should have him. We should have him by nung time na yun. Which is November ko pa na rinig yung... Maybe, early December ata. Di ba may online connectivity yung mga machines? Maybe hindi nila nakikita yung... Saka yun nga yung sinasabi ko kanina na kung bakit namamatay ang arcade scenes. Feeling ko ginigauge din ng mga arcade owners, mga franchise, kung is it worth it to upgrade this? Is it worth it to buy yung license for this? Di ba? Baka hindi na nakikita. And yun yung masakit doon. Kasi more and more people, kasi especially in the Philippines, more and more people naglalaro na lang sila sa mga PC or sa mga consoles. Or kung wala naman silang PC or console talaga, magre-rent sila. Meron tayong mga lugar na pwede silang mag-rent ng PC. And siguro, mas economical yun kasi nga may isipin mo ngayon ang credit for one game, especially sa time zone, nagbabago yan eh. Iba't iba yung worth ng mga games natin eh. So kung iisipin mo, mas nakakamura siguro sila kapag naglaro na lang sila sa PC. Kung maglalaro sila for for an hour, magkano lang yung gagastos nila? Mga 30 pesos. Pero kung maglalaro sila ng isang game sa time zone, magkano abutin ng isang particular game? Pwedeng abutin, isang credit is 20... No, may 30 pesos na yung may 30 peso game din. Pero isang credit lang yun. Pag namatay ka, usually, tapos kunyari, natalo ka kagad. Like, kaya lagi namin binibring up yung Tekken as example kasi sobrang buhay niya sa arcade. Sa Tekken, sabihin natin nasa 27 to 30 pesos, tapos natalo ka kagad. Bye-bye, 27 to 30 pesos mo na ubos ng 2 minutes na. Hindi ko i-deny, meron ding time na ganun din ako mag-isip. Ako din. Pero, ako kasi kinain ko yung parang na-realize ko, I'm not playing for dahil gusto ko yung quantity and playing for the quality. Kaya ako naisip yun. Kaya ako tinutuloy yung nilalaro ko sa arcades. Kasi parang, dito ko lang kumano eh. Yeah. May experience. And I guess isa pang factor is yung emergence din ng mga MOBAs, ng mga competitive na, kasi hindi na restricted ang competition sa arcades lang. Ngayon, ang competitive gaming scene nasa PC talaga. Meron tayong competitive shooters, CSGO, meron din tayong Special Force, Crossfire, meron ding I guess Overwatch, meron tayong mga Call of Duty, tapos meron ding competitive na MOBAs, meron tayong Dota, meron tayong League of Legends.
I guess meron tayong Heroes of New Earth, meron tayong Smite. Ang dami. Ano ba yun yung sa Blizzard? Sige, para masabi na rin natin. Ano yun? Sa Blizzard? Nakalimutan ko na yung sa Blizzard. HATS, Heroes of the Storm. Ayun, Heroes of the Storm. Yun yung pumapatay talaga. I have to say, yun yung isa sa mga main reasons kung bakit hindi na ganun ka-popular din yung mga arcades. Kasi yung competitive scene hindi na restricted sa kanila. Pwede na maglaro ng mga games na competitive yung mga tao sa comfort ng bahay nila. Tapos again, yun yung nakikita natin yung yung disparity between quantity and quality. Yung magagastos, sabihin natin yung mga bata. Maraming true story. Maraming mga professional Dota players ng Philippines na dati wala talagang walang kahit anong pera. Yes. Tapos, lang sila. Nagkataon na lang na ang galing nila tumactics eh. So, ginagastosan sila ngayon. Now, they're professional players. Tapos, yung quantity ng paghahanap ng isipin mo, yung gagastosin ng sabihin nating trainer or nung mismong bata, again, sa 20 pesos niya makakapag-training na siya ng competitive-wise, makakapag-training na siya ng 1 oras. Tama. Diba? Yung 20 pesos niya, usually, hindi po siya makakalaro na maayos sa arcade. Tama. Kaya most people prefer competitive games sa PC, sa consoles, kasi they can train, they can exhibit their skills in a wider time frame kesa pag nag-arcade ka. And isa pang nakikita kong factor, or rather, isa pang nakakatuwang observation, maski yung mga fighting game tournaments, like yung mga nakita ko dito sa Philippines na ino-organize for Street Fighter, for gamit nila consoles. For other games, for Tekken, nakikita ko some of them hindi naman arcade yung ginagamit eh. Hindi na sila nagbabother na na gamitin pa hindi na sila nagbabother na gumamit pa ng mga arcade establishments. Hindi na sila nag-arcade. Wala nang nagse-setup tournament sa time zone. Nagse-setup na lang sila ng mga TVs nila. Nagse-setup na lang sila ng mga console nila. Hindi na sa arcade nangyayari to. Pwede na lang kahit saan. Kung meron tayong area dito tayo maglaro. May mga bars din na nagsusulputan, mga gaming bars na nag-offer ng ganitong experience. Kaya talagang hindi na monopoly ng arcade. Sadly, it is a dying business model. Para it's an era long past. Usapang honest na to. Real talk. Real talk na siya. Talk. Hindi na talaga, it's a dying business model. Hindi na siya profitable. I don't see it as being profitable anymore. Para din sa mga mga event creators, isipin mo, they have to pay, kunyari sabihin natin magpapa-tournament, they have to pay yung time na gagamitin nila sa parang projected na posibleng kitain nung machine sa arcade. Plus yung pwesto pa. Plus yung, again, ang daming factors na kaya magmamahal sa arcade. Plus siksikan pa. Hindi naman kasi ganun kalaki lahat ng arcades. Yes. Unless, rather than magre-rent sila ng, sabihin natin, SMX, yung lugar, kontrolado pa nila, tapos minimal lang yung setup na kailangan. Kailangan lang nila ng TV, kailangan lang nila ng console, and then yun na yun. Mag-ano na sila. Pwede na silang magpa-event. Profit na yun kaagad. Yun yung naobserbahan ko lately. Kasi dati, like yung ibang mga tournaments of old sa mga arcade ginaganap Pero ngayon, hindi na siya necessary. Kaya nang mag-set up ng mga tao ng sarili nilang venue for tournaments. Hindi na necessary yung arcade. So, hindi ka na din basta makakita ng magagaling dyan. Kumbaga, pwede na lang silang dayo na lang. Pwede na lang sumilip doon. Kumbaga, pupunta na lang sila doon for nostalgia's sake. Kami, pupunta na lang kami sa time zone. Wala na nga yung nilalaro namin. Wala na Dramania. Pati sa Quantum. Yeah.
pupunta na lang kami just to see na ano na ba yung crowd dito. Ano na ba yung napaglipasan. We sound old. We're old. But, alam mo yung iba to. Wala na. Pero, na-fulfill, siguro, mas na-fulfill yung dating na it's for families na. Kasi doon, pwede na tumambay yung mga bata. Diba? Wala na masyado yung mga, dahil wala na yung competitive, era, mas kailangan na maghanap ng mga arcades ngayon, which is yung para sa mga pamilya. Kaya nagsulbo yung mga 4D. Pero meron ding mga meron ding mga sugal. Yun nga lang. Meron ding mga 3 points. Yung meron pa yung yung isda. Oh, grabe. Yung parang color game. Hindi ko maintindihan, parang siyang color game, pero mga isda siya na 3D yan siya. So magbe-bet ka? Oo, tataya ka. Meron pa rin dati, hindi ko na sasabihin kung saang arcade. Video karera ba? Lagi matik video karera. Pero para sang video karera. Mga palaka yun, men. Nakita ko to. Oo. Tapos maglalaglag ka, tapos magbe-bet ka kung saan palaka. Kung nanalo yung palaka mo, lalabas yung equivalent number of tokens. Oo. Meron pa yung a suggestion, a solution dito sa nakikita nating problem na to ng arcades. Yung mga bata na naglalaro dati, mga matatanda, hindi, what I'm saying is tayo yun. Generation natin yun. Matatanda na. To be honest, may mga pera naman na yan. May mga trabaho na yan. May nakita akong arcade sa US. Napanood ko lang, of course, sa YouTube. Hindi ako nagpunta ng US. High roller ka. No. Isang video ni Angry Video Game Nerd. Kasama niya si Black Nerd Comedy. Tsaka another YouTuber. Tatlo sila. Si Nostalgia Critic. Ayun. Magkakasama silang tatlo. Meron silang pinuntaang place. Isa siyang arcade, pero magbabayad ka lang once. Magbabayad ka lang ng isang premium na fee. Sabihin natin, kung dito sa Pilipinas, magbabayad ako ng 300. And then I can play all the games that I want to play. Nandun lahat ng mga luma, Marvel Superheroes, merong may Double Dragon. Yung sinasabi Samurai Showdown, may mga luma. Tapos alam mo yung mukha siya talagang lumang arcade, dikit-dikit yung mga cabinet. Tapos mga laro na hindi mo maintindihan kasi Japanese. Andun silang lahat. Tapos you just pay once. Isang bayaran lang. Isang fee, and then you can... kasi hindi mo naman tingnan mo, sa arcades, bukas lahat ng mga screen. Ganon din, pero walang naglalaro. Hindi man lahat yan nalalaroan. Bakit hindi ka na lang magbigay ng isang pass, gawin mong klase yung lugar, mag-offer ka ng food, drinks, and shit, and then, yung mga machines, you just pay once. Parang ride sa Enchanted. You just pay once, and then, okay, kahit ano dyan, pwede mong laruin. Diba? Yun yung, yun yung... kasi siguro hindi naman siguro kasing konsumo ng kuryente yung mga arcade sa Star City, di ba? Nakita ko lang, parang magbayad ka ng 300 para play all you can, may libre ka pang popcorn. Kahit pwede mo laruin. Yun yung nakikita kong model na parang, hey, this can work. Kasi, to be honest, kailangan mo na something na mag-attract, something new. Kailangan mong baguhin yung sistema mo, hindi yung swipe ka ng card for 40, 30 pesos, tapos pag swipe ko, patay na ako, tapos na yung enjoyment ko. Malaking bagay ngayon malaking bagay ngayon ng 40 pesos. So, mag-isip ka ng ibang way para... ka na yung papuntang Quezon City. Mag-isip ka ng ibang paraan para buhayin yun, diba? Para buhayin yung scene. Yun lang naman. I guess, kung may nakikinig na nagmamay-ari ng arcade, mga or arcade mga kakilala owners, nyo, baka gusto nyo iparinig to. Pero na to eh. Sige, lalagyan na lang namin ng tawag dito? Time marks. lang naman, suggestion lang yun. Kung gusto nyo pang maka-survive, kasi yun yung nakikita ko as an outsider, parang patay na eh. Pero naintindihan namin, pwede nyo sabihin na, kumikita mo kami, malaki pa kita. Yes. Pero, isipin nyo na lang, 5-10 years from now, hindi na kayo relevant.
Kung True. ngayon pa na nagpapakita na ng signs na nawawala na ng relevance ang arcade, it's a dying scene. Huwag nyo na paabutin na it's a dead scene. Siguro doon sa Masakit mga... kasi lalo na para sa akin na tangina, arcade talaga ako arcade hopper talaga ako. Masakit para makita naman yung mga lugar kung saan ako lumaki, nawawala ako. Yeah. Yun yung... Nasunog yung grand, munti ka na ako umiyak. Yun yung evolution eh. Like, experience natin yung arcades nung bata pa tayo and then nag-switch yan to computer shops na medyo nag-stay yan. Nag-stick na yung computer shops. Tapos, ngayon, pwede na lang maglaro. Maski nga sa mobile devices eh. Oo, di ba? Nakakita na... sa ano eh. Yun, diba? nakakita ako ng... Mobile Legends. Yun, yung competitive na MOBA. Oo. Nakakita na ako sa iPad nila nilalaro. Kasi, ibig sabihin, sobrang accessible na ng mga Tama. Kahit sino pwede na maglaro as long as meron silang device or internet connection. And Exactly. sobrang sobrang common yan dito sa Pilipinas. Halos lahat ng tao merong mobile device na nakaka-connect sa internet. Mm-hmm. Tapos, isa pang suggestion, although mas economically friendly yung sinabi ni Zar kanina, sa akin naman is, again, update your games as fast as you can. Kung may bagong game, sabihin natin, lumabas na yung Decide, ang tagal na ng Decide sa Japan. Kaso it's Japanese. So, okay, sige, naintindihan natin. Diba? Pero paano yung Tekken? There are other games na, pwede maaral ng Pinoy kung paano i-operate. Di ba? May YouTube naman eh. Pero, yung arcade-only games, ewan ko na lang kung hindi mabuhay yung scene. Ang daming nag-aantay, ang daming pupunta ng ibang bansa just to experience some of the games, some of the things na ma-offer lang ng technology ng ibang bansa na kaya ng arcade ng Pilipinas ibigay. Sa ngayon na nakikita ko updated na arcade, pinaka-updated is yung the original time zone sa Glorieta 4. Yun yung nakikita ko. Kasi yung Dramanian nila doon pa double peds. Talaga? Oo. Boy pa pala ang Dramanian. Yes. So, pati yung guitar fix nila parang Guitar Hero na 5 na. So, na-update naman doon. Pero, paano yung sa iba? Hindi naman kasi, again, tulad ko, nung bata ako, hindi lahat nakakapunta ng Glorieta, ng Ayala. Yeah. Diba? May mga tao na kailangan pang lumuwas sa pumunta ng syudad para ma-experience yun. Dati kasi ganun eh. Pero ngayon, maski sa probinsya, may mga computer shop rin eh. May mas madali may nga kanya-kanya na. Computer shop kaysa sa magpunta sa mall eh. Mga tao, bumibili na lang din ng consoles. So, diba? wala nang reason. To be honest, wala na. Nawawala ng reason mga tao para pumunta sa arcade. Sayang yung legacy, yung dynasty na build ng mga arcades kasi hindi naman kapabayaan, pero siguro pati yung owners nawawala ng gana, parang pinapa-fade na lang. Pero sayang eh. Kasi maraming bansa na hindi pa tayo arcade scenes nila. And it's a testament na rin eh. Testament of time na ang mga tao kaya pa mag-get together para mag-enjoy. True. Well, closing remarks. May closing remarks ka ba? Like, closing remarks, supportan natin ang pelikulang Pilipinas. Supportan natin ang mga Pinoy gamers. Sobrang dami natin Pinoy gamers dyan. Check out nyo yung mga Facebook page. Kung meron kayo nilalarong-laro, no matter if it's an MMO, console game, check nyo lang. Blah, 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 PH. Sabihin nyo, Bloodborne PH. Check nyo yan. Tapos, check nyo yan. Check nyo yan, seryoso. Tapos, kunyari, check nyo rin ang basta, check nyo, ang daming GG Network TV. Yeah. Shoutout sa kanila kasi ang galing na ginagawa nila yung kumuha sila ng mga artista. True. Grabe, ang galing na. Sobra. True. Commendable. Ang tagal, naisip ko na yun, matagal na. Taking sila nag-execute. Ang galing nila. Sobrang galing nila. Yung mga news, check out nyo yung mga news sites na, maraming mga Filipino gaming news sites na andyan. Check nyo, abangan nyo yung YouTube channels namin next year. Kasi next year pa kami makapag-start kasi finish pa namin yung adulting ng 2016. Tapos, again, Tsundere Beats, check nyo yung page nila.
i-shoutouts na rin sa mga friends namin na, again, mga gamers, Fanboy SEO, check nyo yan. Tapos, sino pa ba? Comic Newbies. Comic Newbies. Para sa mga, may mga tao na gusto mag-dive into comics na hindi nila alam kung saan magsisimula. Check nyo yung Comic Newbies. Seryoso, marami kayong matututunan doon. Dahil na sa mga, yung mga anak nyo, kunwari, gusto nila ng Batman. Yan, gusto nyo makipagkwentuhan sa anak nyo. Sige, check nyo yung Comic Newbies. Maraming mga bago. Mabilis na way para maging relevant uli sa comics. Kasi, seryoso, kahit ako, hindi na ako relevant sa comics eh. Takte, ang alam ko pa, si Joker, yung killing joke mo yun. Killing joke ba yung mahuli mo? Last ko nabasang relevant Batman shit eh. Ayan. Madami. Tapos, wag niyong kakalimutan, mga kaibigan, na mag-tune in sa next namin podcast. Yep. Madami pa to. Tapos, sa ngayon, pinag-usapan na namin yung arcade. Actually, gusto namin tignan yung mga bagay na parang nakakalimutan ng mga Pilipino. Yes. About gaming. Games. About anime. Mga nakakalimutan TV ng Pilipino. shows even. TV shows. Basta kahit na naging part ng buhay natin. No, nakakalimutan nila. Time na yun. Di ba? Nakakalimutan nila. Bakit nyo nakakalimutan? Masyado na ba mabilis? Masyado na ba mabilis yung yung life? Hindi. We're here to pull you back a bit. Kumbaga dito sa The Promised End. The Promised End. medyo chill lang tayo. Bagalan natin ng konti yung pace. Mag-reminisce tayo ng konti about yung mga bagay na nagpasaya sa atin back in the day. To be honest, ang target namin dito is mga ka-generation din namin. I guess you can call us millennials. Pero mga millennials. Old millennials. Guys, hindi ako anti-millennial Pero kasi generation-wise, di ba meron yan? Parang sa millennials, matagal na yan. Kami yung mga old millennials. Caught between two generations. Yung mga batang 90s yan. Yun yung target namin na demographic. Pero ikaw, kung ikaw nakikinig ka, hindi ka part ng generation yun, part ka ng mas bagong generation. Baka gusto mong malaman kung ano mga nangyari dati. Mga born mobile na generation. Baka may MOBA gamers dyan. makikita mo we aim to show you kung ano yung nagpasaya sa amin before. Maybe magkaroon ka ng ibang point of view about things. Malay mo, ikaw pa yung maging reason kung bakit bumalik yung mga to. Bumalik yung arcade. Yes. Kasi nasa sa inyo na yan. Kayo na yung mag-e-enjoy ng generation na to Napaglipad, kami na lang, tagabigay na lang kami ng pera Taga-anak, huwag ka magbubulakbol. Huwag kayo magkakating para mag-arcade, di magandang idea yun. Wag magkakating. Mag-aral kayo. Mag-aral kayo mabuti. Unwind din kapag pagka libre. Okay na unwind. Pero wag grind. Unwind, don't grind. Yun lang. Anyway, yun na yun. Enough lessons para sa mga bata. I'm pretty sure na alam din nila mga ginagawa nila. You do your own thing. Alam nyo na yan. Alam nyo na yan. Mas matalino, sigurado ako mas matalino kayo kaysa sa akin natin. May mga 19-year-old nag-iisip na ng business. Puta tayo, 19 years old. Oh my God. Sobrang advanced ng mga tao ngayon, to be honest. Kaya nyo na yan. So, again, this is Oh My, it's John. And this is Zar from Chundere Beats. Saying, it's not the end. It's the promised end. Bye guys. Ingat kayo.